Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ano balita? Mula sa lifestyle, sa pananamit, sa pisikal na forma, mga gawain ng idol group, mga artista, mga personalidad, abay pinag-uusapan sa barbershops, sa mga saloon, sa mga kalye, sa mga eskinita, saan man panig ng bansa. In ka ba kapanalig? Inform ka ba sa mga nagaganap sa ating kapaligiran? In ka kapanalig kapag ikaw ay nasa TikTok, marahil ang iyong followers at subscribers sa YouTube, sa FB, sa Instagram, kumikita ang iyong social media channels. Madalas, 90% sa mga video reels sa social media ay walang katuturan ang nilalaman, pero patok pa rin. Bakit marami rin ang tumatangkilik kahit fake news o di kaya talagang chismis lamang? Sa bagay, kapanalig, tayong mga tao ay mababaw lang ang kaligayahan, lalo-lalo daw ang mga Pilipino. In sa atin ang mga green jokes. In sa atin ang mga video na may konting kahalayan. Hindi ba natin halata na naliling lang tayo ng mga social media content? Ang realidad, hindi na natin mapagtanto kung alin ang totoo at hindi sa social media. Dahil sa artificial intelligence, nadodoktor na ang katotohanan. Ang mga impormasyon na lumalabas sa social media ay tailor-made na ayon sa ating kagustuhan. Mindsetting. Ito naman ang gawain ng social media trolls. Kapanalig, narinig mo ba na mayroon ng troll company sa bansa? Nakakabahala ng pagpapalaganap ng fake news. Paninira sa kapwa ay ginawa ng hanapbuhay, pinagkakagitahan, nagiging negosyo na. Mayroong paalala sa atin ng yumaong Santo Papa, Pope Francis. To be properly informed, to be helped to understand situations based on scientific data and not fake news is a human right. Correct information must be ensured above all to those who are less equipped, to the weakest, and to those who are most vulnerable. Panliling lang, kapanalig. 17 araw na lamang ay dadagsana ang mga voting precincts sa Pilipinas, ang record-breaking na 68,431,965 na mga registered voters o botanteng Pilipino para sa ating 2025 midterm national and local elections. Handa ka na ba? Meron ka na bang mga kandidato na iboboto? Pero early February at March ay naglabasa na po ang iba't ibang survey na nagsasabing sino-sino ang papasok sa top 12 ng senatorial candidates. Ano-anong party list groups ang nangunguna sa listahan ng mga botante. Sino-sinong congressional candidates, mayors, governors ang mananalo sa halalan. Ang mga survey na ito, kapanalig, ay isang uri ng mind setting. Ang lumalabas sa mga survey ay patunay lamang na hindi pa rin nagbabago ang kultura nating mga Pilipino sa pagboto. Kapanalig, ang mga winners sa survey, halimbawa sa Senado, ay mula sa political dynasty, mga artista, at mga re-electionist. Nakakalungkot lamang, ibinabase ng marami sa atin ang pagpili sa ibobotong kandidato sa trending. Kung ano ang lumalabas sa survey. Kung sino ang trending sa social media, yan din ang pagbabasihan natin. Kapanalig, paulit-ulit nating inahalal si Lito Lapid, si Bong Revilla, pinakaliti si Robin Padilla, mga miyembro ng political dynasty, si Bato de la Rosa, Bongo, dahil ba sila ay sikat sa social media? Ang latest, 3 tulfo ang mauupong senador kung pagbabasihan natin ang survey. Sa Mayo 12, 2025, midterm election, kapanalig. Umaasa po tayo na alamin natin kung ang iboboto at ihilahalal nating opisyal ay mga tunay na gagawa ng bagay na kapakipakinabang para sa kapakanan nating mga Pilipino
at sa nakakarami. Sayang lamang ang ating boto sa mga walang silbi. Huwag tayong padadala sa survey, sa misinformation sa social media, sa kasikatan, sa mga makakapangyarihang pamilya. Kapanalig, itinuturo sa atin ang Proverbs 12:22. The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. At sabi nga ni Juan 8:32, and you will know the truth, and the truth will set us free. Kapanalig, naway maging mapagkilatis tayo, discerning, sino ba ang tunay na mga kandidato na pinadala ng Diyos? Dahil nga sa kanilang karakter, katinuan ng pag-iisip, kakayahan, competence, at ang kanilang pagmamahal sa Diyos, sa bayan, lalong-lalo na sa kanilang pamilya. Naway, mapo sa atin, kapanalig, ang tamang discernment sa darating na Mayo 12. Mahal natin ang bansa, iluklok po natin ang mga tunay na servant leaders sa ating pamahalaan, karapat-dapat sa ating public trust. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.